Welcome back sa Big James TV. Today's vlog mga kabilog, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo dito sa printing business package na to. So, itong printing business package nito mga kabilog is DIY ko lang. Papasok tayo sa ganitong business pero dapat meron na kayong knowledge about dito. So, kung nagsisimula ka pa lang mga kabilog sa printing business, lalo na sa photo printing, sticker printing, magandang simulan to sa low budget. So kung nakakabili kayo ng cellphone na tig 20,000, so ito mga kabilog, itong setup natin wala pang 20,000. So kung gusto mo mag-business tulad ko at mag-start ng DIY, magsimula sa maliit na kapital, tamang-tama itong gagawin mo at tapusin mo itong videos na to. At syempre, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload akong ganitong videos or tech tips videos ay manonotify kayo. Right? Well, mga kabilog, bago natin simulan, ano bang kailangan para magsimula sa small printing business? Unang-una, dapat meron ka nito knowledge. Dapat meron kang knowledge about sa gagawin mo. Example, meron ka dapat computer. Kung marunong ka gumamit ng computer, +1 na yon dito sa business mo. Pangalawa, editing. So, kailangan marunong ka mag-edit, marunong kang gumamit ng Adobe Photoshop or any application na pang-edit. Kung saan ka na nadadalian, pwedeng CapCut, Canva, Filmora. So maraming application para ma-edit yung isang picture. Pangatlo is tools or mga equipment para ma-process yung printing na kailangan mo. At pang-apat, budget syempre. So yung budget mo is kung around 15K lang, pagkakasahin natin yan dito. Kung nakakabili ka nga ng cellphone na tag-worth na 20,000, so ikaw, kung inikot mo na lang yung pera mo sa business, tutubo pa. So ngayon, disclaimer lang mga kabilog, ginawa ko tong videos na to para ma-share ko sa inyo sa gustong mag-start ng printing business. Ma-share ko rin yung mga kalaban ko kung paano magsimula sa printing business. By the way mga kabilog, ako, magsisimula pa lang ako sa business na to, pero mayroon na ako lahat ng mga nabanggit ko. Ngayon, ang gagawin ko na lang is patatakbuhin ko yung negosyo na to at pagkakitaan natin. Itong business na to mga kabilog, hindi para sa lahat. So kung wala ka nung apat na binanggit ko, hindi mag-work tong business. So ngayon, start na tayo sa mga kailangan yung bibiling gamit. Itong nasa likod ko, hindi naman lahat yan brand new. So yung iba, napaglumaan ko na, ni-recycle ko lang, ginamit ko lang. So most of them, merong luma na. Mas maganda mamili kung may mga alam kayong supplier o kung marunong kayong mag-hunting online ng mga materyales, mas maganda yon. Sa printing business mga kabilog, is kailangan nyo lang naman doon is marunong kayo mag-print, mag-xerox, mag-laminate, mag-scan, mag-cut. So yun lang naman yung mga kadalasan ang ginagawa doon. Pero malawak yung printing business na yan. Marami ka pang pwedeng pag-aralan. Hindi lang doon sa pinaka-basic na yun. So kung gusto mo matuto, pwedeng panoorin mo itong video sa to or marami tayong tutorial sa YouTube, pwede nyo ring gayahin yun. So ako, share ko lang yung konting kalaman ko sa inyo at mapakita kung ano yung mga ginastos ko. So ano-ano nga yung mga binili ko kasi hindi naman umabot ng 20K. So ito lang naman yung kailangan ko para makapag-start ako dito sa business na to dahil nagsisimula pa lang naman tayo. So unang-una, meron tayong printer. So yung nabili kong printer is Epson L3210. Bakit itong binili ko? Medyo pricey siya mga kabilog. Nasa around 8,000 to 9,000 siya. So yung price range niya. Pero nakuha ko lang to ng 6,500 dahil sa Shopee ko siya binili ng
888, then meron tayong voucher na less 1,200. So kung meron kayong ganong voucher, malaking tipid yun, savings sa inyo. So 6,500 ko lang siya nakuha. So anong kasama nito? Yung mismong unit tsaka yung free ink. Pero yung free ink na kasama niya, hindi natin gagamitin. So yung gagamitin nating ink is bumili pa ako. So itong pigment ink, yan, itong mga pigment ink. So marami kasing use yung pigment ink. I-discuss na lang natin yan sa another vlog natin kung bakit pigment ink ang ginagamit about sa business compare dun sa normal na ink na kasama niya. Kung mas gusto nyo mas budget na printer, merong mas mababang modelo na sa around 5,000. So printer nga lang siya. So ito kasi yung binili ko, meron kasi siyang scanner tsaka Xerox. So yun yung advantage ng model nito mga kabilog. So kung may gustong mag-scan or mag-Xerox sa akin or magpa-service, so pwede tayong mag-scan at mag-Xerox. Hindi lang print. So yan na yung binili ko. And naka-sale siya nung kinuha ko. Then kasunod is meron tayong QAF na laminator. So kung gusto magpa-laminate naman, pwede tayo magpa-laminate. So magpa-laminate tayo ng ID, photo, or any kind of document, pwede na tayo mag-laminate. Then magkano ba yung presyo nito mga kabilog? Sa Shopee ko lang din siya nakuha. Nasa around 2,000. So pag yan lang kinuha mo, alam ko nasa 2,000 lang to. Pero may mga bundle kasi siyang kasama. Nasa around 2,600, may kasama siyang cutter. Pero hindi ko yung kinuha yung cutter na yung parang ginaganon siya. Para siyang gunting itak na. Pero hindi ko kinuha yung mga kabilog. Ang kinuha ko kasi yung sliding cutter. So kung gusto niyo mag-avail ng mga ganito, ilalagay ko yung link sa description kung saan ko to nabili. Proceed na tayo mga kabilog. Laminator machine. Tapos yung pangatlo is itong, nakikita nyo sa baba, itong sliding cutter. So kinuha ko na yung malaki. Merong klaseng size kasi yan, A4 and A3. So yung A3 na kinuha ko kasi sakto naman to sa table ko. So kung meron tayong malalaking cutting, so hindi tayo magkakaproblema. So na ito naman mga kabilog is nasa around 2,000 din. So kung gusto mo bumili ng solo nito, yun ang presyo. Sa Shopee rin, mga ganun din yung presyo, alam ko 2,000. So magkano na yung nagagastos natin mga kabilog? 6,500, then 2,000, then 2,000. So nakapag-spend na ako ng 10,500. So yun pa lang ang na-spend ko para makapag-start ng business. How about naman dun sa mga materyales? Sa mga materyales naman, sa mga consumables pala, sa mga consumables naman like yung sticker, photo top, photo paper, photo document, yung bond paper. So meron tayo nandito sa baba. Ayan, so namili na rin ako. Binila ko muna ng tag-iisa kasi dahil nga nagsisimula pa lang tayo sa business. So ayan, bumili na tayo ng QAF vinyl sticker. Ayan, glossy photo paper. Ayan, photo top. Ito, laminating film. So pinompleto ko na. Then meron tayong kasamang isang full na bond paper sa gusto mag-Xerox at magpa-print. At yung itong huli, ID laminating film. Yun lang naman yung mga napamili ko. Kung ano pa may nakikita mo dito. Ito, tarpaulin. Ayan, gumawa tayo ng tarpaulin kasi lalagay natin ito sa labas. Ayan. So may price na yan. Ayan, may price na to dito. And then yung details ko. So pag nagsimula tayo, kailangan natin makilala, post ng mga ads para magkaroon tayo ng service gusto magpagawa sa atin. So yung mga nakikita nyo naman dito iba, itong table ko, luma na tong table ko, naisip kong gawin tong set. Kinostomize ko lang, nilagyan ko lang siya ng, ayan, lagayan ng slide cutter, nakalimutan ko sabihin, slide cutter, nasa around 2,000 nga, and sa baba. And then nilagyan ko rin pa ng isang dito, another tray sa taas para sa laminator. And then itong computer ko, nasa around 4,000 lang ito nabili ko, luma na rin to. As long as kaya mag-edit to mga pictures
or any files, walang problema yan. So kung ipapasok natin tong computer natin is 4,000. So gumastos na tayo ng 10,500, di ba? Plus 4,000. So 14,500. So pwede ka na magsimula mag-negosyo sa halagang yon. Ngayon naman, kung may nagpa-print naman sa inyo ng ibang yung mga link sa description na lang kung gusto yung mag-avail ng mga ganitong machine at magsimula na ng ganitong negosyo. Comment na lang kayo sa comment section kung gusto ko yung itanong sa akin. Try nating sagutin. At ayun, kita-kits na lang uli sa next videos natin. At syempre, huwag nyo kalimutan i-subscribe yung channel ko, BJames TV, at hit yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or tech tips videos ay mano-notify kayo. And see you to my next vlog. Peace out. Bye bye.